Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, akala natin ba? Akala ni Cheese Escudero or baka obserbasyon lang natin na si BBM ay panig or nasa panig ni Cheese Escudero. At akala din natin ay irerespetuhin ni BBM ang desisyon ng Senado. Ngayon mga kabibig, pinagtawanan ni BBM, pinapahiya ni BBM si Cheese Escudero at mga senador. Yes, mga kabibig, ginawa yang katawa-tawa ang naging resulta ng mga senador hinggil sa impeachment ni VP Sara. Sabi pa ng iba, akala natin hindi manghimasok ang BBM administration sa impeachment ni VP Sara. Bakit iba ang tono ni BBM sa Senado at ni Cheese Escudero? Nako kabibig, no? Kung mapanood nyo ang video, makikita mo talagang, nako, iba ang timpla ni BBM kay Cheese Escudero. Iba ang timpla ni BBM sa mga senador. Parang hindi na nagustuhan. Parang hindi nasunod ang gusto ni BBM para kay VP Sara. Nako kabibig. Sabi nga, mag-ingat-ingat tayo kasi yung snake ay sometimes hindi mo makilala. Well, hindi makilala. Kilala na namin kung sino yung snake. Oy. So, ito kabibig, ito yung post ni, ito yung video na kumakalat ngayon na kung saan, grabe no, BBM mocks the Senate just because they upheld the Supreme Court's ruling and archive an unconstitutional impeachment. Then maybe the real problem isn't it in the Senate. Maybe it's a breakdown of his executive functioning and cognitive appraisal. The core brain systems that should process facts, grasp legal reality, and make sound judgments. If those neural circuits are misfiring, no wonder the narrative is upside down. Or maybe this only unmasks who's really pulling the strings behind the impeachment drama while pretending he's got nothing to do with it. Sabi ni Rob Rances. So ito kabibig, ang video ni BBM na kinukutya, pinagtawanan at inalipusta si Cheese Escudero at ang Senado. Let's watch this video ha. At kayo na ang bahalang magnilay-nilay at humusga kung karapat-dapat ba niyang sabihin ito ni BBM sa harap ng maraming politiko sa isang pagpupulong, I think, signing or tungkol sa Supreme Court na budget ito. Let's listen to this one. These surroundings of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Cheese Escudero, and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Applying to be included in the Supreme Court? Hala, saan galing ang utak itong ni BBM? Bakit applying ang mga senador? It's because ni-archive nila ang impeachment ni VP Sara. Sasabihan ni BBM, itong mga senador na nag-apply sa Supreme Court. Bakit BBM? Yung mga nag-yes na i-archive, mga lawyers yun. Pinag-isipan, the same time, may alam sa batas. Para yata ang pakiramdam natin, ayaw ni BBM na ipa-archive yung impeachment case ni VP Sara. Let's continue. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya nasa mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives. Parang napahiya si Cheese. Pero I know, Cheese is a man of word. Alam ni Cheese ang kanyang ginagawa. At lawyer siya. Diba? Chief Justice Alexander Gasmundo and the Honorable Associate Justices of the Supreme Court. Grabe. Ito ha, again, hapakin natin ha. Who are apparently now applying to Cheese Escudero and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in
in the Supreme Court. Wow. Coming from you? Wow. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya nasa mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Wow. Galing ni BBM mag-joke. 'Di ba? Kita niyo naman kami, ang galing ni BBM mag-joke, no? Parang question niya ang ruling ng Senado tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito ang komento ng ating mga netizen. Telling si BBM na parang may alam siya. I started the joke, but the whole world is not laughing kasi hindi nakakatawa. It tells you na bugok ka talaga. When a clown moves into a palace, he does not become a king. The palace becomes a circus. When cocaine molecules are missing with his neurons. Ay, grabe naman. Now we know the blueprint. It surely started from him. Sabi ni Jennifer Daguhoy Cariaga. Oh, di ba? Based sa statement ni BBM, si Jennifer, sabi niya, now we know the blueprint. No need not to explain furthermore. Alam namin kung sino nagsimula sa impeachment ni VP Sara. Bakit niya pinagtawanan ang mga senador? Dapat sana sinabi niya, congratulations, Senate, Senate President Jesus Escudero for a job well done, for following the order of the Supreme Court. Hindi parang, Jesus Escudero and the senators para yata nag-a-apply sa Supreme Court. Hala, grabe. If you're not part of the solution, you might be the problem. Oh. The joke, and I couldn't laugh, and ang slow ko. Awkward moment ni Cheese and Tambi sitting alongside each other. Senate President Escudero and the honorable members of the Senate, tumawa si BBM, who are apparently now obliging to be included into the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy gusto nyo nang mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Hala ka, ano ba naman yan, VVM? Ito ang sabi ng isang dissent. The Senate legislative process, a bill typically involves introduction, committee reviews, debates, amendments, and ultimately a vote for passage. If passed, it moves to another chamber, House of Representatives, and so on and so forth. Oh, ito na naman si BBM. Ano kayang tinira? Wow, tapos sabihin mo, BBM, na wala kang kinalaman sa impeachment? Bobo ka talaga. At sariling bibig, lagi na huli. Tapos sabihin niya, wala siyang kinalaman sa impeachment. Galing sa bibig niya. One of the best in UP, si di ba to? Nina ni BBM na ma-impeach, sabi ni Shane Polmones, kung ano ang nasa puso ay siya ring lalabas sa bunganga dahil may galit si Bangag Dayonyor at ang bulusol sa Senate at Supreme Court kasi hindi napa-impeach si VP Sara kaya patutsada na lang ni Bangag at Dayonyor ang kanyang ginagawa. Siya talaga ang tambal at tamalos ang may pakana sa lahat. Sinungaling talaga itong tao na ito. Imagine yung mga sinasabi niya na ayaw ng impeachment pero narinig natin sa kanyang bibig kung ano ang kanyang pinopoint out. Yun mga kabibig, ang komento ng ating mga netizen. Speaking of Cheese Escudero mga kabibig, ito sabihin natin kasi si Cheese Escudero ngayon ay na-intriga at meron ng demolition job patungkol sa kanya. Nako, demolition job kung saan gusto mapatanggal si Cheese Escudero at Senate President. Ang sino ipapalit? Si Tito Soto. Wow! Let's listen to Cheese Escudero Ano kaya ang revelasyon ni Cheese Escudero hinggil dito? Let's listen to Cheese Escudero. Laban sa akin. At tulad ng babala, demolition PR job na nakatuon laban sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha
ng ganong kalaking pondo. Mm. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? True. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinaggagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Ay, galing ni Cheese. Yung mga nasaktan. Sila nagpauso ng demolition job. Araw naman yun. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin. Dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsabaw, kakumplot. Pero taga labas. Sir, obvious naman siguro yun kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas. Mambabatas din, sir. Itong demolition. Ayon sa aming impormasyon, Baka meron ka konsyaba sa loob ng Senado. Smells fishy. Yun lang kami, ano ang iyong reaction hinggil dito? Diba? Medyo Cheese, manindigan ka lang sa kung ano ang tama. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.